Okay, hello. In this recording, I will explain the categorical imperative. Some more. More specifically, I will talk about practical contradiction. So itong practical contradiction, nabanggit na doon sa iba pang mga recording at saka learning resources na kakabit nitong kasalukuyang module. Pero tatalakayin ko ulit ngayon ng konti sa bandang simula tapos ipapakita ko kung ano yung connection nito doon sa iba pang mga kailangan yung maintindihan. Okay, simulan na tayo. So, there's a question that we need to ask according to Kantians, which is, what if everybody did that? So, yung tanong na yun ay hindi tungkol sa kung ano mangyayaring sunod, ay hindi tungkol sa mga consequences. Kung hindi, ah, parang panimula o pagpapakilala nitong tinatawag kong Twin Earth Thought Experiment. Yung iniisip natin, yung mundo na lahat sila, sinusunod nila yung maxim na yon o kahit na hindi nila sinusunod, tinatanggap nila na ganun talaga kumilos sa mga tao at alam nilang lahat na yung ganoong patakaran ng pagkilos at pagpili ang sinusunod ng mga tao. So, makakita tayo ng practical contradiction sa mga immoral maxim, sa mga proposed courses of action, yung mga balak gawin ng mga tao na nagiging pagsabotahe sa sarili. Okay? So, yung testing for universalizability, kapareho yun ng paghahanap ng practical contradiction. Kasi yung practical contradiction, mahahanap natin yan pag ginawa natin yung thought experiment, nag-imagine tayo, ginamit natin ang ating reason and imagination para isipin kung ano yung kahinatnan ng mundo, kung lahat halos ay kapareho ng kung ano nangyayari sa mundo natin, maliban lang na lahat sila tinatanggap nila yung balak gawin ng isang tao. Halimbawa, balak ng isang atleta na mandaya sa kompetisyon. Ngayon, maraming mga sikat na atleta at marami sa atin hinahangaan natin sila. At yung selling point, kumbaga, or punto kung bakit hinahangaan natin yung mga atleta kasi sila yung pinakamagaling doon sa kung ano man yung sport nila or kung ano man yung event na yon. Ngayon, so ang proposed course of action ng isang atleta ay magsikap, mag-training, at magdisiplina sa sarili, kabilang na sa kung anong kinakain, kung gaano katagal natutulog, etc. At kung anong ginagawa sa free time. Kasama din yon sa mga dinedesisyon ng isang atleta para siya yung maging pinakamagaling. Pero may isang atleta na ang balak niya ay mandaya sa pamamagitan ng sinatawag na doping. Yung may mga ginagawa sa katawan o kaya may mga iniinom o isinasak sa katawan na ipinagbabawal. Pagka gusto natin malaman kung universalizable yun or practical contradiction yun, pwede natin pagdaanan yung Twin Earth Thought Experiment. So makikita natin dito, being caught in a practical contradiction means exercising one's freedom to pursue a subjective goal. Yung subjective goal natin, wala namang masama dito. Tayo ay malaya, kaya meron tayong mga subjective goals. Yung mga pinipili natin na kung ano yung mahalaga sa atin. Kung atleta ka, gusto mong mag-sports. Kung scientist ka, gusto mong manaliksik. Kung ang balak mo lamang sa buhay, magtrabaho para makasuporta sa ibang tao, lalo na sa iyong pamilya, nasa iyo na yon. So, yun yung subjective goal mo. Okay? So, lahat ng tao may subjective goal. Ang tanong ay, paano ba sinusubukan makuha yung subjective goal mo? Ginagawa mo ba yon sa paraan na nasasakripisyo ang sarili mong kalayaan at ang kalayaan ng ibang tao? Pagka ginawa mo yun, pagka sinubukan mong makuha yung kung ano yung inaasam mo sa paraan na nadedehado o nababawasan yung sarili mong kalayaan at saka kalayaan ng ibang tao, practical contradiction yan. Yan yung sinasabi ng mga Kantian. So mamaya babalikan ko yung halimbawa ng atleta. Maya-maya ko, babalikan ko yung halimbawa ng atleta na may nagbabalak mag-doping. Okay? So, nagkakaroon ng self-sabotage kasi nagkakaroon ng undermining of your own autonomy, which is causing enslavement. Halimbawa, may isang atleta, balak niyang, yun nga,
balak niyang gumawa ng ipinagbabawal yung doping. Sabihin natin meron siyang injectable. So parang injection, isasaksak siya sa braso niya, may performance enhancing drug. Una, bawal yun. 'Di ba? So, gusto niyang gawin na siya gagamit siya nung drug na yun, pero yung mga kalaban niya hindi. So una, nilalabog na niya yung kalayaan ng iba pang competitor kasi hindi nagiging malaya yung competitor na piliin na makalaban lang niya yung lumalaban ng patas. So parang ganun yung nangyayari pagka merong mga bagay na hindi natin na alam na ginagawa ng mga ibang tao na bawal. Bukod pa doon, yung atleta na nag-doping ay maari din gumagawa siya ng dependency sa kanyang sarili na doon sa substance na yon na pagka wala yung substance na yon hindi na siya makarating sa certain level of performance. Pero higit sa lahat, at ito ang pinaka-importante, kapag may isang atleta na ginamit niya yung doping para siya ay manalo, sabihin na natin nagtagumpay siya, hindi nila nalaman dahil dun sa performance enhancing drug, sabihin natin takbuhan yun, siya ang pinakamabilis. Okay? So siya na nga, nanalo siya ng medalya. Pero pag nakuha niya medalyang yun, parang parang wala siyang saysay. Bakit? Kasi nung simula, bago siya natuksong mag-doping, kaya naman niya pinasok tong sport na to. Kasi ang gusto niya, siya yung pinakamagbilis. Kasi yun naman yun eh. Ngayon, nanalo siya nang ginamit niya yung pandaraya. Ibig sabihin, alam niya na hindi siya yung pinakamabilis. Alam niya no, kung hindi siya gumamit ng performance-enhancing drug na yun, eh malamang hindi siya yung nanalo. So, kumbaga, nakuha niya yung external ah, marker of success. Pero parang dinaya niya yung sarili niya. So, dinaya niya yung ibang tao at saka dinaya niya yung sarili niya. Kasi nung gusto niya na makuha yung panalo, halimbawa, nung bata pa siya, yung talagang gusto mo talaga na manalo ka ng patas kasi iba yun eh. Iba yung sense of accomplishment nun. So, kahit na yung subjective goal niya ay nalalabag. Okay. So, moral agents do something practically irrational because of a failure to think things through. Ibig sabihin ng failure to think things through ay hindi pinag-isipan. Gumagawa ng mga bagay na hindi pinag-isipan ng mabuti. Okay? Kapag hindi natin pinag-isipan ng mabuti, at hindi tayo nangatwiran ng maayos sa kung anong gagawin natin at bakit, maaari nating malabag ang sarili nating kalayaan, pwedeng masabotahin natin ang ating sarili, pwedeng pwede nating lapastanganin ang kalayaan ng ibang tao. Okay? So, ganun ang nangyayari sa practical contradiction, kaya mahalaga itong iwasan. Mahalagang iwasan. Kasi yung paggawa ng isang bagay na self-sabotage ay mali. Okay? Immoral in the Kantian framework. So, avoiding a practical contradiction is then closely associated with respecting humanity in ourselves and others. Yung ating humanity, yung ating pagiging tao, yung ating pagiging human, ayon kay Kant, yan ay nanggagaling sa ating kakayahang maging malaya. So humanity and autonomy for Kant uh, are interconnected or even two sides of the same coin. So that when we commit the practical contradiction, what happens is we violate our own humanity, we diminish our own autonomy, we now have even less choices, and we undermine our highest goals. Right? So parang dinadaya mo rin yung sarili mo. Okay? So ganun yung nangyayari. Meron pang isa dito na ito yung isang halimbawa na pag paano kung meron kang iniinom na nakakapagpabuti sa iyong performance. Halimbawa, kape. So, una, ano yung pagkakaiba ng pag-inom ng kape sa ah, pag-inject ng performance-enhancing drug, bukod sa illegal yung performance-enhancing drug at legal yung kape, yung pag-inom ng kape ay alam ng lahat. At halos lahat ng tao ay pwede nilang gamitin yung pag-inom ng kape para magising o makapag-consecrate ng medyo mas matagal pa ng konti. Siyempre, may mga taong allergic sa coffee, may mga taong nakakapagpapalpitate sa kanila yung pag-inom ng kape. Meron namang mga tao na
walang epekto sa kanila yung pag-inom ng kape kasi pag uminom sila ng kape, natutulog rin sila. Pero alam nating lahat yun. So the transparency already is something that respects freedom. That's the first thing and the first important difference between doping and drinking coffee. The second thing is that the person who cannot drink coffee knows about knows about what other people are doing, knows about what the people who can drink coffee do. That's the first thing. And then the other thing is the person who cannot or does not want to drink coffee has equally viable options. Pwede siyang uminom ng tsaa, pwede siyang mag-exercise, meron siyang pwedeng ibang gawin para makuha niya yung additional 30 to 60 minutes na magising pa ng konti extra concentration. Kasi lahat ng mga ganun na pwede natin gawin, pag-inom ng tsaa, pag-inom ng kape, pag-exercise, etc. Yan ay lahat may limited effectivity. Hindi yan unlimited na parang na kahit na gaano karaming tasa ng kape mainom mo, dagdag ng dagdag yung concentration mo. It can add a little bit, but it's not an indefinite addition. The people who benefit from it understand that they have to use this option carefully. Ayun. Tapos makikita mo rin dito na ang tanong ay, ano ba ang ating goal dito? Gusto natin uminom tayo ng kape para maging productive tayo. Tapos, ipinatutupad natin yung patakaran kung saan ang ating productivity ang pinakamahalaga sa lahat. O sa puntong iyon, pwede nating tanungin, are we self-sabotaging because are we enslaving ourselves to this capitalistic and exploitative standard of productivity according to which if you're not productive, you don't have value as a person. Okay, halimbawa, hanggang saan ba yung punto ng pagiging productive mo? Yun ba ang punto ng lahat? O meron bang mas matino na punto ang pagiging productive sa paraan na mapapanatili natin ang ating kalayaan na hindi tayo nagiging alipin sa productivity na yan. So, yung pag-iisip tungkol sa practical contradiction, medyo ganito yung takbo ng logic niya, no? So, pinapaliwanag ko lang sa inyo. So, the important thing to remember is that a practical contradiction involves self-sabotage. Okay. So, lipat tayo dito sa kakabit ng categorical imperative. So, nakita natin yung categorical imperative, yun yung core principle ng Kantian framework. Kaya lang, yung categorical imperative ay may mga complication kasi sa utilitarianism, yung GHP, Greatest Happiness Principle, single formulation. Yung categorical imperative ni Kant ay sabi niya single principle, pero actually, merong 3 different formulations. Yung first formulation, formula of universal law, doon natin nakukuha yung kahalagahan ng pagbuo ng maxim, pag-twin earth thought experiment, paghanap at pag-iwas ng practical contradiction, etc. Okay? So, ang punto, alalahanin natin, pinakamahalaga sa Kantian deontology ay maging person of goodwill. And to be a person of goodwill is to be autonomous. So, ganun yung ibig sabihin nun. Hindi naman posible sa tao na maging person of goodwill at maging autonomous, maging malaya ng nag-iisa. Okay? So, meron din natawag yung mga Kantian na necessary conditions of rational willing. The first is self-development. The second is mutual aid. So una, maaari ka lamang magpatuloy na maging malaya kung diretsahang sinisikap mo na lumago ka bilang tao, na bukas yung isip mo sa kaalaman, na self-development is really about knowing more, learning more. Baka hindi naman lahat ng learning ay formal education related. May mga self-development na skill
merong mga self-development rin na pag-alam sa kung ano yung nangyayari sa mundo, sa current events. Kasi pag tumatalikod ka dun sa kung ano yung nangyayari at saka dun sa posibilidad na mas marami ka pang matutunan, mas marami ka pang malaman, makaka-apekto rin yun sa iyong kakayahang pumili ng maayos, di ba? Kasi pagka hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa mundo, pagka napag-iiwanan ka na pala dahil hindi mo natututunan kung ano yung latest development sa iyong bansa, sa technology, sa workplace, ganun, o kahit lang kung ano nangyayari sa labas ng kwarto mo, eh hindi ka makakabili ng maayos. So una, self-development is then a moral obligation because it's a condition of rational willing, and also not engaging in self-development is a practical contradiction. Para sinasabotayan mo yung sarili mo kasi dahil ayaw mo matuto, hindi ka makapili maayos. So, ikaw rin yung talo. Parang ganon. Okay. So, yung pangalawa ay mutual aid. Dito na dumidikit yung ibang tao. Okay? Hindi natin kayang maging malayang mag-isa kasi hindi naman natin kayang gawin ang lahat ng bagay para sa sarili natin. So, kailangan natin yung tulong ng ibang tao. Yun ang ibig sabihin ng mutual aid. Tinutulungan nila tayo, tinutulungan natin sila. Kasi hindi naman pwede na ikaw yung magtatanim ng sarili mong bigas, mag-aalaga ng sarili mong manok at magtatahi ng sarili mong damit, di ba? So, may kanya-kanyang ginagawa yung mga tao tapos net merong exchange of goods and services, may transparency doon sa exchange of goods and services na yon, etc. Okay? Okay. So, ito yung isa sa mga required reading natin sa klase, yung Formula of Universal Law. So, dito yung tinatalakay ni Course Guard. Sinasabi niya, the arguments for self-development and mutual aid will then be that without the development of human talents and powers and the resources of mutual cooperation, the will's effectiveness and freedom would be thwarted. Okay? Parang nagkakaroon ng bara yung kakayahan nating pumili pagka hindi natin tinutulungan ng isa't isa at pinapatubo ang mga sarili nating kakayahan. Okay. So, dito papasok, lalo na dun sa tapat ng mutual aid, dyan papasok yung second formulation of the categorical imperative, which is sometimes called the humanity formula. So, yung humanity formula ay ang formula 2 ng categorical imperative. So, yan yung nakasulat sa green font, yan ang statement of the humanity formula. It says, so act that you use humanity, whether in your own person or in the person of any other, always at the same time as an end and never merely as a means. Merely as a means, ibig sabihin, parang ginagamit mo na parang hindi tao yung iba. Pagka halimbawa, pumunta ka sa palengke, bumili ka sa tindera ng isda, ah, parang ginamit mo yung tindera para makakuha ka ng pwede mong iluto at pwede mong makain, di ba? Ginamit ka rin naman ng tindera. So you're using each other as means because the market seller is using you to have a job and to earn money to support her family, and you're using the market seller to obtain food that you can eat. But that is not using others as mere means. Bakit? Kasi alam mo at alam ng intendera kung ano yung una. Alam niyo pareho kung ano yung nangyayari. Walang nadadaya. Okay, sorry. Sorry. Okay. I think we have a problem with the slides. Hang on. Okay, nandito na ako. So, using another person as mere means, ang ibig sabihin niyan, ang pagtingin mo sa tao ay parang hindi siya tao. Na parang pwede mo siyang gamitin na parang bagay na wala kang kailangan i-disclose. So, lahat ng impormasyon ay itatago mo sa kanya at gagamitin mo siya na para siyang upuan o lupa
o bato, parang ganun, parang bagay na wala siyang sariling kalooban. So, using another as mere means is about treating them as only as objects. So, when I buy fish from the market vendor, I'm not treating the other person merely as an object. In the first place, kailangan kausapin mo ng maayos yung tindera sa palengke, di ba? At saka, alam naman niya na namimili ka. At alam naman niya na kung maayos ang pakikitungo niyo sa isa't isa at sariwa yung ang isda na binibenta niya, kagaya ng sinasabi niya, babalik ka at bibili ka ulit sa kanya. So, nakakatulong yun sa inyo pareho. At iginagalang ng isa't isa ang inyong kalayaan. So, nangyayari yung treating others as mere means pagka merong coercion, manipulation, or deceit. Okay? So, halimbawa, paano mo gagawin na ang tao ay itrato bilang hindi malaya? You withhold information para hindi sila makapag-informed decision making. Di ba? O kaya, magbanta ka. Sabihin mo, pagka hindi mo to ginawa, sasaktan kita. So, ibig sabihin, yung kalayaan niya parang, itinatali mo. Hindi siya makapili na maayos kasi merong banta. So, ganun. So, the humanity formula, the second categorical imperative, focuses on the concept of consent. Okay? We use others as mere means if what we do reflects some maxim to which we could not, in principle, consent. So, minsan, kahit na parang merong external appearance of consent, parang totoo na tinanong, hindi totoo na merong true consent. Hindi totoo na merong true respect of other people's freedom. So ito yung sinasabi ko kanina, we use others as mere means when we withhold crucial information, use violence, or other tools of coercion, or manipulate their thinking. For example, gaslighting. So bibigyan ko kayo ng, ayun na naman yung slides ko na. Ah, okay, ibabalik natin. Ayan. Okay, ayan. Bibigyan ako ng dalawang halimbawa ng mga gawain na lumalabag sa consent. Okay? Na walang true consent, na walang true respect for another person's humanity or another person's freedom. Okay? Two very different examples. The first example is what sometimes happens to farmers. Yung binibigay ko na halimbawa dito, halimbawa may isang magsasaka, ang tanim niya ay kamatis, tapos meron siyang 1 toneladang kamatis, marami yun, mahirap i-transport. Tapos medyo malapit na babulok, sabihin natin, gano'n naman yung kamatis, di naman tumatagal ng 4 na linggo yung kamatis, di ba? Pagkapitas, kailangan maibenta siya. Kaya lang yung magsasaka, wala siyang pamamaraan at saka resources. Wala siyang pathway kung paano madala yung kamatis niya sa bayan o sa Metro Manila o sa major city para maibenta sa maayos na presyo. So, yun yung problema niya. Tapos, pagka hindi nagkaroon ng solusyon, yung problema niya, mabubulok lang yan, malulugi siya. So, may papasok na middleman, sabihin ng middleman, o sige na, bigay mo na sa akin yung kamatis mo, ganito yung presyo. Mababa, bagsak yung presyo. Kaso wala namang ibang option yung magsasaka. Sabi niya, sige na nga. So it has the appearance of consent because the farmer was asked and the farmer answered, sige na nga. Parang pumayag naman. Pero hindi yun true consent kasi siya ay pumayag lamang dahil wala siyang ibang option. So, hindi totoo yung choice. False choice siya. Parang ang choice niya ay between magbenta ng lugi, mabulukan. Yun lang yung options niya. Okay? So, ang sinasabi na consent can be given only by a person who has other legitimate choices. When we manipulate people who are in unfortunate conditions because they have very limited options, we violate their humanity. And that is immoral. And we can even say that is unjust.
Hindi makatarungan yung ginawa ng middleman. Ang mangyayari nun, yayaman yung middleman kasi hindi naman siya namuhunan, hindi naman siya napagod na siguraduhin na mabuhay yung mga kamatis at magbunga ng maayos. Tapos siya yung kumita, siya yung tumubo. Okay? So ang mangyayari, palagi na lang palagi na lang walang choice yung mga farmers. Okay? So another consent is sometimes, or not just sometimes, consent is often discussed in connection with sexual matters. And this infographic that I have on this slide, yung parang acronym ng consent na phrase, freely given, reversible, informed, enthusiastic, specific. Makikita din natin yan sa romantic relationships kung saan madalas magkaroon ng coercion. Okay? Madalas mangyari sa romantic relationships ang coercion. Madalas rin mangyari in connection with sexual matters ang violation of consent. Kaya nga, masasabi natin na um, meron sa batas kinikilala ito, kaya yung sinatawag na statutory rape. So may edad na kung magkaroon ng sexual contact sa edad halimbawa below 12, I think the age of consent has been changed recently in the country. So pagka nagkaroon ng sexual contact ng ganong edad, kasi hindi na maalam nung bata kung ano yung inuohan niya. Sabihin sa kanya, sumama ka sa akin dito, gagawin ko ito, parang papayag siya. Pero parang hindi niya naiintindihan talaga kung ano yung nangyayari. Pagka ganun, pinagsamantalahan siya. Kasi wala siyang true capacity for consent. Okay? Meron akong papel na isinulat tungkol sa sexual abuse in Catholic schools in the Philippines. Meron mga kaso na mga kabataan in the ages of 14 to 16 na naging boyfriend yung teacher nila na matanda na at may asawa na. At yung 13 or 14-year-old na yon, nung panahon na siya ay 13 or 14 years old, akala niya legitimate consent at free siya. Tapos pag tumanda na siya, nakita niya, teka muna, ang ngayon na matanda na ako, nakikita ko yung position ng 14-year-old. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari, hindi ko naiintindihan kung na napagsamantalahan pala ako. So, consent can be given. So, meron tong legal status kasi may age of consent. Consent depends on having other legitimate options. Consent depends on having full knowledge of what's going on. Consent depends on the two parties involved in whatever transaction it is, be it a romantic relationship or a business transaction of selling tomatoes, that the people involved are equal or equal, close to equal in a meaningful way. Okay? So, mahalaga yan pag-usapan pa natin habang tumatakbo ang ating talakayan ng Kantian deontology. Sa ngayon, pupunta ako doon sa susunod na third formulation of the categorical imperative. Meron pang fourth, pero hindi na tayo makakarating doon. Dito na lang tayo sa third formulation of the categorical imperative. Tinatawag itong kingdom of ends. Okay? So, ito yung statement. Babasahin ko lang bago ko ipaliwanag. Ayon dito sa formulation na ito, our moral obligation is to act only on principles which could earn acceptance by a community of fully rational agents, each of whom have an equal share in legislating these principles for their community. Okay? So, ito yung connected to doon sa sinabi kanina na mutual aid na hindi tayo nagiging malaya ng mag-isa, nang walang kinalaman na walang connection sa kapwa. Sa Kantian framework, pagka nakikitungo tayo sa kapwa, una, iginagalang natin yung kanilang kalayaan, iginagalang natin yung kaniyang humanity. Bukod pa doon, nandun na tayo, ginagalang na natin yung humanity niya, sinusunod na natin yung humanity formula. Pag bumuo tayo ng community, na lahat tayo, ginagalang yung humanity formula, lahat tayo iniintindi yung pag-iwas sa practical contradiction, pupwede na tayong gumawa ng mga patakaran para yung buong community natin, meron tayong mga social norms, expectations, laws, kung saan tayo ang nasusunod kung ano yung susundin nating rules. Parang gano'n. So, parang direct legislation. Yung parang tayo magiging, so parang ano to parang direct democracy. We legislate the principles in the community that we are required to follow.
And it is, so may thought experiment din dito. Tinatanong ng mga Kantian, halimbawa, kung lahat tayo ay sumusunod sa Formula of Universal Law at lahat tayo ay sumusunod sa Humanity Formula, anong mga patakaran ang susundin natin sa ating lipunan? May mga mabilis na sagot, yung mga ibang Kantian, mababasa niyo yan doon sa isa pang required reading, yung sa isinulat ni Honora O'Neill na medyo pinag-usapan ko na kanina yung mga sinulat niya. Pero ayon dun sa papel na yun, if we are in a society where we take the formula of universal law and take the humanity formula seriously, what happens is we take care of the vulnerable. So yung sinasabi ni Honora O'Neill na pagka kasi may mga vulnerable populations, halimbawa yung farmer na walang pathway para makapagbenta ng kanyang itinanim ng maayos, yung bata sa eskwela na hindi niya naiintindihan na po pwede pala siyang gusto lang magka-boyfriend or yun napapanood sa TV, di niya alam na pwede siyang pagsamantalahan ng teacher niya. Yung mga tao na may kapansanan, halimbawa may wheelchair user na hindi nakakagalaw sa mundo, kagaya ng mga hindi kailangan ng wheelchair, ano yung pwede nating gawing patakaran? Una, magkakaroon tayo ng rules para pwede nilang palaguin yung sarili nilang kalayaan. So, may mga protections para dun sa minors who are vulnerable to sexual abuse. May mga infrastructure and probably community provided means for the farmers to get their produce to the cities. Actually, ngayon minsan may mga ganyan na na parang direct groups na, civil society groups na tinutulungan yung mga magsasaka para maibenta yung mga naani nila kung kamatis man yun o pechay. Parang para hindi sila malugi, makakain na maayos yung mga tao, tapos hindi mapagsamantalahan ng mga middleman yung magsasaka. So, tapos doon naman sa wheelchair users, what rule would we have in our community? It could be that we design our buildings, our roads, so that there is access both to wheelchair and non-wheelchair users. So that the goal is for us all to be as free as we possibly could. Okay. So that's it for this recording. We will continue our discussion in the classroom and in the other parts of the study guide.